Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, tayo po ay nasa ikalawang linggo na ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, paglalakbay kasama si Jesus. Sa unang Kwaresma nakarang linggo, ang paglalakbay natin ay patungo sa deserto kasama si Jesus. At ngayon naman, ang paglalakbay natin ay pag-akyat sa bundok. Kaya sa unang araw pa lamang ay pinaalalahanin sa atin na tayo sa ating pagiging makasalanan na nangangailangan ng pagsisi. Kaya nga po ang diwa ng panahon ng Kwaresma ay ang pagbabalik loob, pababagong anyo at pababagong buhay. Hinikayat tayo ng mabuting balita upang ang pababago natin hindi lamang panlabas ng kaanyuan ng pababago, ngunit higit sa lahat ay ang pababago sa loob, sa ating puso. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tumalakay sa isang mahalagang takbo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pabagong anyo sa bundok na Tabor. Mahalagang ang takbo ito sapagkat ito ay nagpapalakas sa loob ng mga alagad sa sandaling makita nilang si Jesus ay maghirap sa mga kamay ng mga Hudyo. Ito ang mabigay sa kanila ng pag-asa sa kabila ng kanilang pagkabigo sa kanilang inaasahan Mesiyas. Tungkol dito sinabi ni Pope Gregory the Great, "The memory of the gift will temper the pain of our affliction." Kapag inaalan natin ang isang biyaya na nadulot ng kasiyahan, napapawi ang lungkot na dulot ng paghirap o pagsubok sa ating buhay. Ganon din ang diwa at layunin ng pababagong anyo ni Jesus na isinasalasay ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma. The transfiguration of Jesus is a foretaste of the future glorious resurrection. Kaya may hamon at inspiration ang Ebanghelyo para sa ating lahat, na kung hindi man madalas, ay minsan umaharap din tayo sa mga pagsubok at kabiguan sa sandali ng paghirap at pagpasa ng krus araw-araw. Ay magandang alalahanin ang mga panahon tayo ay pinagpala at tumanggap ng abot-abot na kaloob mula sa Diyos. The memory of gift will temper the pain of our affliction. Sa mga oras ay makakasakit, huwag natin kalimutan, tayo ay binibiyayaan din ng kalusugan. Nagaganap ang pabagong anyo ni Jesus habang siya ay nananalangin. Kaya kapag tayo ay nananalangin din, maunawaan natin ang luwalhati sa likod ng hapis. When we pray, the memory of our blessings will temper the pain of our suffering. Kaya nga po ang pabagong anyo ni Jesus sa Mount Tabor ay madadala din ng pababago sa buhay natin. Ang mga alagad bago umakyat ng bundok ay mayroon din pag-anlilangan kay Jesus bilang kanilang pinuno at Mesiyas. Ngunit pagkababa ng bundok, pagkatapos maranasan nila ang kanyang pabagong anyo, ay nabago ang kanilang pagtingin sa kanya. Siya ang totoong Mesiyas, ang tagapagligtas. Tayo rin katulad din mga alagad ay nangangailangan ng pagbabago. Sinasabi ng pagbabago anyo ni Jesus na kailangan din natin mabagong anyo.
Dahil ang ating pag-ugali ay ang ating kapalaran. Kailangan nating magbago ng madalas upang tayo maging mabubuting tao. Hindi lamang hanggang sa sona, speech only, no action. Pwede ba? Ang sona na dating speech only, no action, ay gawin natin ay service only, not allocation. Sabi nga, ang daan patungo sa kabanalan ay laging isinasagawa. Kaya ang pagbabago ay isang proseso. Kailangan dumaan sa paghirap, sa sakripisyo. Pero alam natin ang sakripisyo galing sa salitang Latin, sacrum at facere. Ang ibig sabihin sa English, to make holy. Kaya kapag isabuhay natin ang salita ng Diyos at meron elemento ng sakripisyo sa paggawa ng kabutihan, yun ang daan patungo sa kabanalan. Kaya mga kapatid, maraming tayong dapat baguhin sa ating mga sarili. Mga masamang pag-ugalit natin, paulit-ulit na kasalanan ginawa natin, mga bisyo, o malulong tayo sa mga masamang bisyo. Ngayon ay tinatawagan tayo ng Panginoon upang inilaman tayo magbalik loob. Kailangan mabagong anyo, magbagong buhay. Ang pagbagong anyo ni Jesus ay dapat maging inspirasyon at aspirasyon natin lahat. Tayo, tinawag ng Panginoon upang isabuhay natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Upang ang salita ng Diyos gumagabay sa atin patungo sa kabanalan. Kaya sa panahon ng Kwaresma, ang paglalakbay kasama si Jesus ay isang paglalakbay hindi lamang sa deserto, hindi lamang paglalakbay sa bundok sa Mount Tabor, ngunit ito ay isang paglalakbay patungo sa pinakamalalim ang ating paglalakbay, patungo sa ating sarili, sa ating puso. Ang tanong para sa atin, kaya ba natin magbalik loob sa Panginoon? Dahil ang pagbago sa ating kapaligiran ay magsimula sa pamamagitan ng pagbabago sa ating sarili. Amen.